Si Bato de la Rosa ay umangat mula sa pagiging opisyal sa Mindanao hanggang maging hepe ng Philippine National Police at kalaunan ay senador bilang isa sa mga pangunahing kaalyado ni Rodrigo Duterte. Naging kontrobersyal ang kanyang pangalan dahil sa mga investigasyong kaugnay ng International Criminal Court na nagdulot ng iba't ibang usaping legal at politikal. The Philippine Showbiz List presents ang buhay ni Bato de la Rosa mula PNP chief hanggang ICC controversy. Early life, education, and police career in Mindanao. Si Ronald Marapon de la Rosa ay ipinanganak noong January 21, 1962 sa Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya kung saan ang kanyang ama ay kumikita lamang bilang tricycle driver. Sa murang edad, nakaranas siyang magtrabaho bilang porter sa palengke ng isda at konduktor ng bus upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagsimula siyang mag-aral sa Mindanao State University sa kursong Bachelor of Science in Public Administration, ngunit noong 1982 ay huminto siya upang pumasok sa Philippine Military Academy. Nagtapos siya noong 1986 bilang miyembro ng PMA Sinagtala class. Nagpatuloy si Bato sa kanyang pag-aaral at nakapagtapos ng Master of Public Administration noong 1998 at Doctor of Philosophy in Development Administration noong 2006 sa University of Southeastern Philippines sa Davao City. Sa kanyang karera sa serbisyo, sumailalim din siya sa iba't ibang pagsasanay tulad ng Scout Ranger Orientation Course, Police Intelligence Officer Advanced Course, Police Officers Comptrollership Course, at Police Safety Officer Course. Nakapag-training din si Bato sa ibang bansa, kabilang ang FBI Academy at US Army Ranger School sa USA, at Air Marshal Instructors Course ng Australian Federal Police. Sa kanyang unang assignment sa Davao, binansagan siyang Bato ng kanyang mga upperclassmen dahil sa kanyang matibay na pangangatawan at matigas na personalidad na inihalin tulad sa isang bato. Si Bato ay pumasok sa serbisyo ng pulisya noong 1986 bilang isang lieutenant ng Philippine Constabulary sa Davao City. Sa loob ng maraming taon, nagsilbi siya sa iba't ibang posisyon sa Mindanao at sa national levels ng Philippine National Police. Dito rin siya unti-unting nakilala bilang isang disiplinadong opisyal at leader na malapit sa kanyang mga tauhan. Noong dekada 90 hanggang early 2000s, naging malapit siya kay Rodrigo Digong Duterte noong ito ay alkalde pa ng Davao City. Sa panahong ito, nakilala ang Davao bilang isang lungsod na mahigpit sa pagpapatupad ng batas at naging bahagi si Bato ng police leadership na sumuporta sa kaayusang ito. Noong 2012 hanggang 2013, nagsilbi siya bilang Davao City Police Chief, isa sa pinakamahalagang yugto ng kanyang karera, bago naging bahagi ng Police Regional Office 11 at kalaunan ay inilipat sa Camp Crame. Noong 2013, nagtungo siya sa PNP National Headquarters kung saan humawak siya ng iba't ibang posisyon sa intelligence at investigative work. Rise as PNP Chief and the National Anti-Crime Campaign. Nang manalo si Digong bilang Pangulo noong 2016, nilaktawan ni Bato ang ilang mas nakakatandang opisyal at personal siyang pinili upang maging bagong hepe ng Philippine National Police. Noong July 1, 2016, sa unang araw ng panunungkulan ni Digong, opisyal na nanumpa si Bato bilang 21st Chief ng PNP. Kasabay nito, na-promote siya sa ranggong Director General, ang pinakamataas na ranggo sa PNP noong panahong iyon. Mula sa simula pa lamang ng kanyang panunungkulan, malinaw na isa siya sa mga pangunahing tagapagpatupad ng agresibong kampanya kontra sa ipinagbabawal na gamot ng Administrasyong Duterte. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inilunsad ang malawakang operasyon laban sa ipinagbabawal na kemikal, kabilang ang kontrobersyal na Oplan Tokhang at Project Double Barrel. Dahil dito, halos araw-araw ay laman siya ng balita habang pinamumunuan niya ang tinaguriang War on Prohibited Substances sa buong bansa. Sa isang panayam, sinabi niya na alam ng publiko kung sino ang mga leader na nasa likod nito at kung nais ng mga tao na mawala sila, maaari raw nilang harapin ang mga ito. Ang pahayag na ito ay naging sentro ng matinding kontrobersya dahil para sa mga kritiko, tila hinihikayat nito ang vigilante justice o ang pagkuha ng batas sa sariling kamay. Dahil dito, mariing kinundina ng iba't ibang human rights groups, religious leaders, at ilang opisyal ang naturang pahayag.
habang iginigiit naman ng taga-suporta ni Bato na ito ay bahagi lamang ng kanyang matinding kampanya laban sa kriminalidad. Habang nagpapatuloy ang operasyon mula 2016 hanggang 2018, mabilis din ang bilang ng mga namamatay sa mga police operation. Ayon sa mga ulat ng pulisya, karamihan sa mga suspect ay nanlaban umano kaya napilitan ang mga operatiba na gumamit ng dahas. Ngunit ayon sa human rights groups, media organizations, simbahan at international observers, maraming kaso ang kahina-hinala at maaaring extrajudicial killings. Sa kabila ng mga batikos, ipinagpatuloy ni Bato ang matinding kampanya at paulit-ulit niyang dinepensahan ang operasyon ng pulisya. Para sa kanya, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Political career. Pagkatapos ng kanyang pagre-retiro bilang PNP chief, itinalaga si Bato sa Bureau of Corrections bilang Director General noong 2018. Bagamat maikli lamang ang kanyang panunungkulan, naging mahalagang tulay ito patungo sa kanyang mas malaking ambisyon sa politika. Sa panahon ito, nanatili siyang malapit sa administrasyon ni Digong at lalo pang nakilala bilang isa sa mga pangunahing mukha ng kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot. Noong 2019, pumasok si Bato sa mas formal na larangan ng politika nang tumakbo at manalo bilang senador. Bitbit ang plataporma ng kapayapaan at kaayusan, nakuha niya ang ika-5 pwesto sa senatorial race na may mahigit 19 million votes. Bilang mambabatas, naging prioridad niya ang mga batas na naglalayong palakasin ang sektor ng seguridad. Nagsilbi rin siya bilang tagapangulo ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Isa sa pinaka-controversial na bahagi ng kanyang karera sa politika ay ang biglang paghahain niya ng Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo noong October 2021 sa ilalim ng partidong PDP Laban. Nagulat ang marami dahil nangyari ito sa huling 2 oras bago ang deadline ng filing. Inamin ni Bato na ang kanyang pagtakbo ay desisyon ng partido at hindi niya ito personal na pinaghandaan ng matagal. Kaya't lumakas ang haka-haka na siya ay nagsilbing placeholder lamang para sa ibang kandidato. Sa loob ng mahigit 1 buwan, bilang opisyal na kandidato sa pagkapangulo, naging sentro siya ng usapin sa kahandaan niyang ipagpatuloy ang polisiya ng Administrasyong Duterte. Gayunpaman, 2 araw bago ang deadline para sa substitution, opisyal niyang binawi ang kanyang kandidatura. Nangyari ito matapos maghain ng COC para sa pagka-Vice President si Sara Duterte. Ayon kay Bato, bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng kanilang partido para sa pagkakaisa ng kanilang hanay. Matapos ang 2022 elections, bumalik ang focus ni Bato sa kanyang tungkulin sa Senado. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang tagapangulo ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs upang busisiin ang mga isyu ng katiwalian at kriminalidad. Nanatiling matatag ang kanyang imahe bilang Bato sa kanyang mga taga-suporta, na muling nagbigay sa kanya ng malakas na mandato nang siya ay maibalik sa Senado noong 2025. ICC warrant, disappearance, and attempted arrest. Simula November 2025, naging kapansin-pansin ang pagkawala ni Bato sa mga sesyon ng Senado at public events. Ang kanyang pagliban ay naugnay sa mga ulat na may umiiral na confidential arrest warrant mula sa ICC laban sa kanya. Sa loob ng mahigit 6 na buwan, nanatiling hindi malinaw ang kanyang kinaroroonan habang ang Administrasyong Duterte ay nakararanas ng matinding political pressure kasunod ng pag-aresto kay Digong noong March 2025. Pagkaraan ng 6 na buwang pananahimik, muling naging sentro ng atensyon si Bato nang bigla siyang dumalo sa Senado noong May 11, 2026 para sa botohan ng liderato. Kasabay nito, dumating si Antonio Trillanes at mga operatiba ng National Bureau of Investigation upang ipatupad umano ang ICC warrant laban sa kanya. Nagpetisyon ang kanyang kampo para sa temporary restraining order, iginiit na walang kinikilalang warrant sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Nagkaroon ng tensyon sa loob ng Senado matapos subukang isilbi ang warrant kung saan makikitang tumatakbo si Bato sa CCTV footage habang hinahabol ng mga operatiba. Nauwi ito sa full lockdown ng Senado at kalaunan ay inilagay siya sa protective custody habang inaayos ang mga usaping legal. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika.
Thanks for watching!